We are going to continue our series on The Bible Explains Part 221. Today, we will continue our discussion on the end time prophecy from Grace Perspective Part 3. Let's pray. Let's commit this to the Lord first. Our dearest Father in heaven, we thank you so very much for you have found us in your presence today. Thank you for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Indeed, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist says, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence, there is so much rejoicing. Thank you so much for these beautiful people who came here today. And thank you also for the people who are joining us via online. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Bago po tayo magpapatuloy sa ating pong talakayan, I want you to look at the screen again and see the overview chart of God's end time prophetic timeline. Ipinakita ko na po ito sa inyo, pero kailangan kong palaging ipakita para malaman po ninyo kung nasaan tayo at saan po tayo pupunta. Tayo po kasalukuyan ay nasa church age. Ang pinaka-malapit na mangyayaring event ay ang the rapture of the church. Ito po ay tinatawag po the return of the groom. Babalik po ang lalaking ikakasal para sunduin ang iglesia. Ang tawag po dyan, the rapture. Pag nag-take place na po ang rapture, sa langit magkakaroon po ng marriage feast of the Lamb. 7 taong pagdiriwang kasiyahan sa kasalan ng kordero at ng iglesia. At kapag nangyari na po, ang mundo ay papasok sa 7 taong kapighatian. Sa dulo ng 7 taong kapighatian, mangyayari po ang second coming. Nabanggit ko na po sa inyo at palagi kong sasabihin sa kurso ng series na ito, magkaiba po ang the rapture of the church sa the second coming. Ang second coming ay the return of the King. Jesus will return as King of the Jews. At dito sa tagpo na ito, ililigtas ng Panginoong Jesucristo ang Israel sa kamay ng Antikristo, at pagkatapos po nito, itatayo niya ang kanyang kaharian. Ang sentro ay ang Jerusalem, ang tawag ay the Millennial Kingdom. Doon po tayo papunta sa talakayan po na ito, at maraming detalye pa ang atin pong pag-uusapan. Ngayon, gusto ko lang po maging malinaw sa bawat isa sa atin, kapag pinag-uusapan natin po ang end times, ang ating point of reference ay hindi ang rapture, kundi ang second coming. Dahil wala pong signs, walang prophetic signs ang rapture. Wala po. Ang lahat ng end time signs ay in reference to the second coming. Pero ito ang clue. Kung nakikita nyong malapit na ang second coming, dahil sa mga senyales, mas malapit ng 7 taon ang rapture of the church. Kaya natin to pinag-uusapan, at ang dahilan kung bakit napadpad po tayo sa series na ito, habang tinatalakay po sana natin, kung inyong matatandaan yung ating series, Your Next Season is Coming, dahil po doon sa nangyari po na
September 23 prediction ng mga taong napaniwala po nito. Yun po ay hoax, yun po ay palso, yun po ay cultic. Tandaan palagi, kapag mayroong naglalagay ng petsa sa rapture man o sa second coming, yan po'y cultic. Hindi ho pwedeng matukoy ang araw at oras ng rapture. Hindi pwedeng matukoy ang araw at oras ng second coming. Ang mga ito ay exclusive. Ito po'y para lang sa Ama. At ang Ama ang may takdang panahon kung kailan. Wala pong date setting, wala rin pong date watching. Wala pong command sa Scripture na magbantay tayo ng mga araw at magbantay tayo ng mga oras. Ang binabantayan po natin ay yung mga palatandaan at hindi ang petsa. Walang nakakaalam ng eksaktong petsa. Inulit ko po at sana mamakat ito sa ating kaisipan. Dahil hindi na ito bago. Nangyari na ito dati hanggang ngayon nangyayari pa rin. Meron pa rin mga nalilinlang at napapaniwala na mga bulaang tagapagturo, mga bulaang propeta naglalagay ng petsa. Kapag naglagay ng petsa, red flag, cultic. Bulaang propeta, bulaang tagapagturo, huwag pakinggan, iwasan, layuan, i-unfollow, at huwag panoorin ang mga broadcast na nanliligaw ng mga tao dahil sa alam daw nila di umano ang petsa, walang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan. Pero kung kailanman walang pangamba, tayo laging nakahanda sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Kaya ako po'y humingi ng pangunawa na pansamantala tayong tumigil sa napakaganda nating series on Your Next Season is Coming para bigyang daan ito. Dahil po ito talaga sa iskandalo ng September 23. Ako'y naniniwala, walang pinakamagandang panahong talakayin ito kundi sa gitna ng iskandalo. Dahil sa susunod na taon, titira na naman yan. Dahil sa tuwing meron po silang nakikitang may mga pista na nagaganap sa Israel, laging ikinukonekta nila yung rapture sa pista ng mga trompeta. Taon-taon po yun. Kaya taon-taon silang walang pagod na manghuhula ng petsa ng rapture. Kaya pinauna ko na sa inyo, hindi kasama ang rapture sa pista ng mga Hudyo. Ang rapture ay hindi para sa mga Hudyo. Ang rapture ay para sa iglesia at ito'y hiwaga. Marami tayong tatalakaying mga detalye tungkol po dito. I am just laying the foundation on the end time signs para alam natin malapit na nga po. What are the signs of the end times? Last week, sa pamagitan ng ating broadcast, ay tinalakay na po natin ang first end time sign. Number 1, spiritual deceit is getting worse. I am not going to discuss this again because we already did through the broadcast. We need to build on this. Number 2, Middle Eastern wars are escalating. Again, Middle Eastern wars are escalating. Not all wars are connected with end times. Only Middle Eastern wars. Hindi lahat ng gera ay may kaugnayan sa end times. Lalo na yung gera sa bahay ninyo. Walang kaugnayan po yan. Kahit araw-araw may gera sa bahay ninyo, hindi po yan palatandaan ng end times. Yun lamang pong gera na nagaganap sa Middle East. Hindi po sa buong mundo. Pag nagkaroon ng gera sa Korea, wag naman magkaroon ng gera sa Afrika, magkaroon ng gera sa Amerika, sa Russia, sa China, wala ho yang kaugnayan
sa end times. Ang babantayan nyo lamang po ay ang gerang nagaganap o magaganap sa Middle East. Let me show you the verse. Matthew chapter 24, verse 6 to 7, letter A. Jesus said, "You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen." Jesus did not say such things may happen. Must, M-U-S-T. It must happen. Mangyayari talaga ang mga digmaan. Kaya dapat ang atin pong kaisipan, wag nang magulat pag may gera sa Middle East. Dahil dyan po magaganap ang pinakamalaking gera sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dyan po sa Middle East. Again, look at the verse. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Verse 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Na ang tanong, bakit babantayan natin ang Middle Eastern War? Kasi po sa Middle East magaganap ang dalawang pinakamalaking digmaan na inihula ng Biblia. Ang center stage ay ang Middle East. Let me show you. Look at the screen. The two major end-time wars recorded in the Bible will take place in the Middle East. Yan po yung the Battle of Armageddon recorded in Revelation 16, and also the Battle of Gog and Magog recorded in Revelation 20. Now, let me show you the difference between two wars. Ang Battle of Armageddon ay magaganap at the end of the tribulation at the second coming. Bababa ang Panginoon sa second coming para labanan ang Antikristo. Tatapak ang kanyang paa sa bundok ng Ulibo, and in the nick of time, he will save Israel from the hand of the allied forces of the Antichrist. Ang mangunguna sa laban na ito, kalaban ang celestial army, ay ang Antichrist. Ito'y magaganap at the end of the tribulation. Whereas yung Gog and Magog war, it is also called in the Bible the final revolt. Ito'y magaganap at the end of the millennium, at the end of the millennial kingdom. Habang mayroon pong millennial kingdom, si Satanas ay ikukulong ng 1,000 years sa bottomless pit. Ang mundo ay magiging masaganang masagana sa paghahari ni Kristo. Walang gera, walang tagutom, walang kahirapan, higit sa lahat, walang baha. What a beautiful world. Wala pong krimen, zero crime under the leadership of the King of Kings and the Lord of Lords. I will explain this more when we get there. So you have to hold your horses, ha? Pupunta tayo doon. Pag-uusapan natin kung gaano kaganda ang millennial kingdom. But I am just giving you a teaser. Dalawang klase ng mga tao ang mabubuhay sa millennial kingdom. Yung pong mga natural people at yung mga supernatural people. Yung mga supernatural people, ito po yung mga na-resurrect at mga na-rapture. Kaya mababasa nyo sa Bible that we will reign with the Lord 1,000 years as priests and kings unto His kingdom. Yung iba po ma-assign sa priest, ibig sabihin religious ministry. Ang iba po ay ma-assign sa civil kind of ministry as kings, governors, mayors, president, pero walang eleksyon, kaya walang COMELEC. Huwag mag-aalala. Yan po lahat ay by appointment. I-appoint ng Panginoon kung sino ang mga presidente ng mga bansa,
governor, senator, congressman. I'm not so very sure kung yun ang mga titles, pero kings and priests. Meron din pong ma-assign sa religious ministry, and they will be serving, we will all be serving the Lord as kings and priests unto His kingdom. At meron ding natural people. Ito mga natural people, ito po yung mga papasok sa millennial kingdom na hindi namatay during the tribulation at hindi namatay during the battle of Armageddon. Sila po yung nakasurvive, they will enter into the millennial kingdom. And they will be ruled and governed by the supernatural people through the overall leadership of the King of Kings and the Lord of Lords, the Lord Jesus. Pagkatapos po ng 1,000 taon, pawawalan si Satanas upang bigyan ng pagkakataon ang mga taong mamili. Now, you see right there, ang mga mamimili lang po ay ang mga natural people na ipapanganak during the millennial kingdom. Kailangan gawin po ito ng Panginoon kasi hindi po pwedeng pilitin ng Panginoon ang tao. Well, pinipili ng mga tao ang Panginoon during the millennial kingdom dahil walang choice. Nakakulong si Satanas. Dahil nakakulong si Satanas, walang pagpipilian ng tao kundi magpasakop lamang sa leadership ni Jesus as King of Kings and Lord of Lords. Pero pawawalan si Satanas upang bigyan ng pagkakataon ng taong makapili, and lo and behold, to your biggest surprise, meron pa ring makukumbinsi si Satanas. At sila ay magkakaroon ng final stand para labanan ang Panginoon. Ang tawag dyan, the final revolt. Ang tawag sa Bible, Gog and Magog. At yan po'y magaganap sa Middle East. Kaya ho, babantayan natin ang tinatawag pong Middle Eastern Wars. Dahil lahat yan ay nakahula sa Biblia. Any international news about Middle Eastern war should alarm us. Let me serve this notice. Kapag lumabas sa balita ang mga Middle Eastern country naglalaban, you have to watch the news. Kasi sila po ang mga participants ng mga digmaang sinasabi sa Biblia. The war between Israel and Hamas began on October 7, 2023, when Hamas launched coordinated attacks from the Gaza Strip into Israeli territory 2 years ago. That was and even is historic up to this time. Ito po'y tinatawag sa kasaysayan the deadliest conflicts ever in the region's history, yang digmaan ng Israel at Hamas. Mula noong May 14, 1948 na ipinanganak ang Israel po ay napapasok sa 4 na pinakamalaking digmaan sa loob po ng mga taon mula nang sila ay muling nakabalik sa kanilang tinubuang lupa. Let me show you the overview. Ang unang digmaan na hinarap ng Israel ay noong 1948. Ang tawag po dito, the War of Independence. Ang Israel ay nilabanan ng Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, and Iraq. 5 ang laban sa isa. Recorded po ito, nanalo ang Israel sa laban na ito, 15,000 Arabs were killed. Ito po ay 1948. Kapapanganak pa lamang po ng Israel. Just imagine, combined forces of 5 countries. Hindi nila natalo ang Israel. 15,000 Arabs were killed. 1967, ang famous war na tinatawag sa kasaysayan, 6-Day War. Ang pinakamaiksing digmaan na pinasok ng Israel, ang kalaban po nila rito ay 3 bansa, Egypt, Jordan, and Syria. 25
Arabs were killed, and Israel again won the war. 1973, tinawag ko po ito sa kasaysayang Yom Kippur War. Dahil habang sineselebrate ng Israel ang celebration ng Yom Kippur, sinalakay po sila ng magkasanib na puwersa ng Egypt and Syria. Dalawa na lang. Nagsilimula yan 5, naging 3, naging 2. Egypt and Syria. During Yom Kippur, and Israel won the battle, 18,000 Arabs were killed. Tahimik na po Pagkalipas po ng 50 taon, 2023, after 50 years, sumalakay po ang Hamas sa Israel. 67,000 Palestinians were killed. 5 gera. Undefeated po ang Israel sa lahat ng gera na kanilang pinasok. Hindi dahil magaling sila. Hindi dahil marami sila. Hindi dahil mahusay sila. Hindi ho pwedeng itanggi ng kahit sinong alam ang Biblia. Ang kamay ng Diyos ay nasa Israel. Piniling bayan ng Israel. Hindi ho sila perpekto, pero they have all the right to defend their territory. Hindi ho sila nagsisimula ng gulo, hindi ho sila ang terorista. Sila po'y namumuhay ng tahimik, pero laging hinahamon, laging sinusubok ng mga surrounding Arab countries. Pero hindi pa po sila natalo kahit kailan. At ang pinakamalaking digmang papasukin ng Israel ay ang Battle of Armageddon sa pangunguna ng Antikristo. Hindi pa nagsisimula ang laban, inihula na, panalo, dahil ito'y sa pangunguna ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Shout Amen! Mga kapatid, hindi po pinalitan ng iglesia ang Israel. Two separate entities. Ibang Israel, ibang church. Sa Bible, mababasa po ninyo, merong Jews, merong Gentiles, merong the Church of God. Kapag ang Hudyo ay naboborn again, lumilipat po sa Church of God. Kapag ang Hintil ay naborn again, lumilipat sa Church of God. Kaya dalawang entities po yan. The church and Israel as a nation. Mga kapatid, hindi pa po natalong Israel sa anumang labang pinasok niya. The Israel-Hamas war cost over $30 billion in property and infrastructure losses in Gaza, according to UN and World Bank reports. Sayang, daming pera ang nasasayang tuwing meron digmaan. Anong sabi ni Jesus? Matthew 24:6, you will hear what? Wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. Such things must, M-U-S-T, must happen. Not may. Dapat hindi ka surprise. Must happen. But the end is still to come. The war is not officially ended yet. However, there is a significant development on October 9, just last week. Hamas Gaza chief said the group received guarantees from the U.S. and mediators confirming the war in Gaza has permanently ended. Furthermore, on the same day, Israel and Hamas signed ceasefire and hostage exchange agreement, making what many
are calling a first phase toward ending the 2-year conflict. Nagpirmahan na po sila. Officially, tapos na po ang gera. Kaya nung pumutok ito 2 years ago, sabi po ng mga iba, katapusan na ng mundo. Paano to? Nagpirmahan na ng kapayapaan. So mali na naman yung mga nanghuhula na katapusan na ng mundo. Hango sa kanilang mga pinagtagping opinyon na mga di umano'y eksperto, ang sabi, katapusan na ng mundo. Hindi pa po ito ang katapusan ng mundo. Kailangan pa nating humayo at ikalat ang mensahe ng biyaya sa buong mundo. Shout amen. So, mag-ingat sa mga nananakot. Katapusan na ng mundo. Hindi pa po katapusan ng mundo. At may balita ako sa inyo, hindi ho matatapos ang mundo. Ang matatapos ay ang mga masasamang tao, pero hindi ang mundo. Magkakaroon ng bagong mundo at tayo po ay mabubuhay magpakailan-kailan paman kasama ang Panginoon sa bagong mundo. Shout amen! Number 2, Middle Eastern wars are escalating. So magbabantay-bantay kayo sa balita, lalo na kapag kasali ang Israel. Pero kung North Korea, Russia, China, Amerika, parte lang po yan ng mga astigan. Alam nyo, mga nag-aastig-astigan po kasi yan eh. Sinong magaling, sinong maraming armas, sinong maraming mga weapons, lahat yan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari ang kinakatakutan ng iba na nuclear war sa panahong ito. Never. Wala hong mananalo sa nuclear war. Pag nangyari po yan, pati yung nagpaputok ng nuclear bomb ay sabog din, sapagkat ang epekto po niyan ay destruction. Hindi yan mangyayari. Sa panahong ito, ang pinakamalaking digmaan ay magaganap sa Battle of Armageddon, pero hindi pa po yan sa araw na ito. So ngumiti, sabihin sa katabi, ayos pala. So pwede pang mamasyal, pwede pa mag-enjoy. Amen? Palakpakan muna si Lord. Praise God. Pero at least nakikita nyo, nagaganap yung mga signs na sabi ng Bible. Number 3, worldwide famine is increasing. Sinabi yan ni Jesus, sa end times, there will be worldwide famine. Matthew 24:7, letter B. There will be famines. Plural, famines. Not only in numbers, but also in severity. Numbers and severity of famine. According to Sudanese American Physicians Association, known as SAPA, they gave us this report. Each year, about 9 million people die from hunger and famine-related causes. Roughly, some 24,600 people die per day. 1,025 people die per hour. And about 17 people die every minute worldwide because of famine. Hindi nyo po alam yon dahil masyadong sagana ang inyong hapag. Nakakahiya pong sabihin pero huwag kayong magagalit kung minsan mas marami pa kayong tinatapong pagkain kaysa sa inyong kinakain. Samantalang napakaraming tao sa buong mundo ang namamatay ng gutom. Kaya nakakahiya
pag nagsasayang ng pagkain. Kainin mo yung kaya mo. Hindi masamang malakas kumain. Inulit ko. Hindi nyo narinig. Don't feel condemned. It's okay. Ang masama ay yung nagsasayang ka ng pagkain. Alam nyo kung bakit ang karamihan ng mga nanay, hindi man lahat, ay lumobo? At kumisan, isama nyo na pati ang tatay. Dahil inuubos nila yung hindi maubos ng kanilang anak. Dahil sa isip nila, sayang to. Manong turuan natin ang ating mga anak, kunin lang yung kaya. Kukuha ng napakaraming kanin, sasabawan, lalagyan ng sauce. Sauce, grabe. Hindi naman mahuhubos. Sayang. Mga kapatid, huwag magsayang ng pagkain kasi marami ang nagugutom. Pero kung malakas ka kumain, ayos lang. Alam nyo po, ang mga sasakyan na matulin, malakas sa gasolina. Alam nyo po ba, kapag malaki ang makina, malakas yan sa gasolina. Pero masiyahan ka naman sa tulin. Pero kung ang sasakyan mo ay mini ka, na minani ko ni Miliko, mahina lang sa gasolina. Bakit? Kanina ka pa tumatakbo, nandito ka pa eh. Mabagal talaga. Hindi niya kailangan ng malaking gasolina, pero kung ang kaha mo malaki, laki ng kaha mo, ay siyempre malakas yan. Kaya titignan nyo yung mga malaki ang kaha, talagang medyo malakas yan, pero huwag makondem, it's okay. It's okay. Sapagkat yan po ay kailangan ng energy niya. Malakas ang energy. Ang kumisa lang ang nakakapangamba, yung malakas kumain, ang bagal gumalaw. Oh, yun lang. Pero pag malakas ka kumain, tapos mabilis kang sulit naman. Sulit. Sapagkat hindi masama ang malakas kumain. Alam nyo po, ang hindi maganda, yung nasasayang ang pagkain. Listen to this. Despite all the world's advancements, famine remains a painful reality. Just as Jesus said, it would increase when? In the last days. This famine will lead to the tribulation. Paalam ko lang patungo yan sa tribulation. I'll show you the verse. Revelation 6:6. I heard a voice from among the four living beings say, a loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay. Isang malaking tinapay o 3 maliliit na tinapay, ang presyo isang araw na sweldo. Doon papunta. Pamahal na ng pamahal ang tinapay. Pamahal ng pamahal. Hanggang sa tribulation, ang presyo ng tinapay, isang malaki, o 3 maliliit, isang araw na sweldo. Worldwide famine is increasing. Human progress cannot solve this problem, referring to the problem of famine. For the root is not merely physical but spiritual. Yet grace assures us that when Christ returns, He will bring the final and perfect solution. Can you say amen? Amen. A kingdom where there will be no more hunger, for He Himself is the bread of life, who fully satisfies forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 3, worldwide famine is increasing. Number 4, I'm starting to close. Earth's climate is deteriorating. Sign po ito ng second coming.
Earth's climate is deteriorating. I'll show you the verse. Matthew 24, verse 7, letter B. Earthquakes in various places. Earthquakes in various places. Anong kaugnayan ng lindol sa atin pong nagbabagong klima? Anong koneksyon nito? Pero bago ko po ito maipaliwanag, kailangan mo nating ibigay ang definition. What is climate change? Naririnig nyo po ito At nakikita, iba na talaga ang klima. Ang laki na ng pinagbago. Ano ba ang ibig sabihin ng climate change? Let me give you the definition. Climate change is a change in global or regional climate patterns attributed largely to the increased levels of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels. In short, ganito lang ang pagkakaintindi. Yun ang naging resulta ng progreso ng tao. You cannot get it all. Umunlad tayo Gumamit po tayo ng mga tinatawag po nating mga fuels. Gumagamit tayo ng uling, gumagamit tayo ng langis, gumagamit tayo ng gasolina, gumagamit tayo ng natural gas. At dahil po dito, ang lahat ng ito ay nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. The main cause of climate change is what is known as global warming. Because of global warming, listen up, you can see this on your screen, because of global warming, scientists say more earthquakes are expected. More. Yan ang dahilan kung bakit dumadami at madalas na ang lindol. Yan po yung napala ng tao nang inabuso ang kalikasan. Na hindi lang po ito ang dahilan, pero ito po ang isa sa mga pinakamalaking dahilan. Merong mga natural na lindol, pero hindi ho dapat ganun kalakas. Pero lumalakas ang lindol. At saka masyadong madalas. Dahil po yan sa global warming. Look at your screen. Merong pag-aaral, there were about 504,873 earthquakes recorded worldwide last year, 2024. Yan po ay from different magnitudes. 1 as the lowest, 1.0, and 8 as the highest. Last year po yan, last year. Mahigit kalahating milyon na lindol. Ang iba dyan, naramdaman nyo, ang iba dyan, hindi. Alam po ninyo, pag mahina naman ng lindol, hindi nyo naman masyado mararamdaman. Dahil parang mas malakas pa yung lindol ng kaharap mo. Sa lakas ng yabang ng kaharap mo, nayayanig ka. Kaya parang sabi mo, hindi ko naman naramdaman na lumindol. Kasi yung kaharap mo ay lindol. Dahil sa sobrang yabang ng kanyang ipinagyayabang. Lalo na yung mga nagsasabing expert daw sila. Pagka nasabing expert sila, nako, lakas ng lindol. Yun po'y lindol sa utak ng tao pong tinakasan ng matinong kaisipan. Sabi nila, expert sila. Mabati, delikado yun Mas magandang pakinggan yung ibang tao magsabing expert ka. Naunawaan niyo po ibig sabihin. Pag sinabi ng ibang taong expert ka, ay hindi ho yun lindol. Yun po'y obserbasyon. Pero pag sinabi mo, expert ako, ang sagot ko, di wow. Mahirap yan, aangkinin mong expert ka. Kaya po, ang lindol
ay naganap last year, 2024, may git kalahating milyon na lindol ang naganap. Ngayong 2025, hindi pa naman tapos. Nasa last quarter pa tayo ng 2025, meron na pong naitalang 280,936 earthquakes. Again, ito po ay hindi inimbentong mga numero. Ito po ay mula sa pag-aaral ng mga sayantipiko. At 1.0 ang pinakamahina at 2025 ang pinakamalakas, 8.8. Uy, lumalakas na. Last year, 8 lang ang pinakamalakas. This year, 8.8 ang nai-record na pinakamalakas. Kasama na po dyan sa taon na ito, ang recent earthquake na naganap dito sa ating bansa, sa Cebu, noong September 30, magnitude of 6.9. Alam po nyo, laman niya ng balita at nalulungkot tayo sa mga pangyayaring ito. Pero hindi pa masyadong matagal. October 10, nagkaroon na naman po ng lindol. Diyan naman po sa Davao Oriental na mas mataas, magnitude of 7.4. Alam niyo po kung ano ang kinakatakutan ng marami ay ang tinatawag na the big one. Sabi nila, ito'y malapit na malapit na. Well, I am not so very sure kung kailan. Pero one thing I know, it will happen. Kasi meron ding verse sa Bible, sa Book of Revelation. We will discuss this even more when we get there. During the tribulation, lumindol ng malakas. At ang pinakamalaking syudad ay nahati sa 4. So I am not so sure when will this happen. Pero I have an inkling. This will not happen in our life. This will happen during the tribulation. This is just me. I believe the scripture. Mangyayari yan during the tribulation. And the good news is this, bago magkaroon ng tribulation, ira-rapture muna tayo ng Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa mo. Can you say amen? However, dahil hindi naman po ako nanguhula at hindi ako manguhula, kung sakali, wag naman, itulot ng mabuting Diyos na mangyari sa panahon natin. Pero kung sakali, mangyari po yan, wag kayong mag-alala, iingatan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise. Malakas sa palakpakan. Praise God. Nasa Biblia po ba ito, Bishop? I'll show you the verse. Romans chapter 8, verse 22 to 23. The Apostle Paul writes, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Kapag ang babae po ba malapit ng mga anak, nagkakaroon ng childbirth pains? Yes. Bakit mga brother ang sumasagot? Tinatanong ko mga nanay, meron po bang childbirth pain? Para ipanganak ang buhay. Ganun din. Bago ipanganak ang new heaven and new earth. This is the birth of the new heaven and new earth. Magkakaroon ng birth pains ang old earth. Dumadaing na. Now, look at the next verse. Not only so, but we ourselves have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we eagerly await for our adoption as sons, the redemption of our bodies. Habang hinihintay ng mundo ang katubusan upang dumating ang bagong langit at bagong lupa, dumadaing na ang lumang lupa. Yang kanyang mga paggalaw, pagdaing na po yan ng lupa. Pati ang katawan mo, dumadaing na rin. Di mo na makamot yung likod mo. Kaya naghahanap ka ng poste. Kinakamot mo yung likod mo sa poste.
Kaya yung poste nyo, humihina ng humihina. Dahil dati naabot mo yung likod mo, ngayon hindi mo na maabot. Para kamutin ang likod mo. Anong tawag dyan? Groaning. Di mo na matali yung santas ng sapatos mo. Di ka na makayuko. Di ka na masyadong makagalaw. Bakit? Tawag dyan, 20% discount. Nagbabago ang katawan. Natandaan nyo, nung bata-bata ka pa, nako, pagkainan. Talagang lakas kumain. Pero pag nagkakaedad ka na, hindi lang po discounted ang bayad, pati kain, discounted. Mahina na. Kasi po hindi na katulad ng dati. Aminin na po natin yan. Yung iba po nabubuhay pa sa denial. You have to admit that. Lalo na po yung mga magkakasama sa grupo ng mga ka-maintenance. You have to admit that fact. Pero huwag pong pag-amin ng may kalungkutan. Pag-amin ng katotohanan ng katawang ito, dahan-dahan ng sumusuko dahil hindi naman ito ang katawang gagamitin natin. Bibigyan tayo ng bagong katawan, isang katawang niluwalhati sa pagbabalik ng ating Panginoon. Shout amen! Shout amen! Sabi ng mga preteries, ang mundo'y paganda ng paganda, paigi ng paigi, sapagkat ito na ang mundo na dadatnan ng Panginoon, o kaya ang mundong tinitirhan na ng Panginoon para sa mga naniniwalang dumating na ang Panginoon. Bulag po ang mga tao na ito. Hindi ho paigi ng paigi ang mundo. Pasama ng pasama, palala ng palala. Dahil habang dumidilim ang gabi, palapit na ang bagong umaga. Ang mundong ito ay lilipas, magkakaroon ng bagong mundo, isang mundong wala ng kasalanan, at tayo po ay titira sa mundo na yan kasama ang Panginoon magpakailan-kailan paman. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. The reality of global warming, climate change, the whole creation is now groaning for its redemption, looking forward to the coming of the new heaven and new earth. Look at the verse, 2 Peter chapter 3, verse 13. But in keeping with his promise, referring to the promise of his second coming according to verse 3, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Meron pong new heaven and new earth. We are not going to live here forever. Masisira at masisira ang mundo na ito. Pero magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Can you say amen? Revelation 21 verse 1. John saw this in a vision. I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Let's see them again. What are the signs of the end times? Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Number 1, spiritual deceit is getting worse. Number 2, Middle Eastern wars are escalating. Number 3, worldwide famine is increasing. Number 4, Earth's climate is deteriorating. Now look up here, look at my eyes. Are we seeing this today? Yes. And it will continue to get worse and worse and worse and worse. Parang gabi, padilim ng padilim ng padilim ng padilim. Hanggang parating ang bagong umaga. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Can you say amen?
Now, let me close by giving you the life application. Number 1, be watchful of the news happening around the world, but do not be afraid. Manood ng balita, magbantay ng balita, lalo ng mga international news, lalo na po pagkasali ang Israel. Hey, uulitin ko po, mahalaga ang Israel. Sentro po yan ng orasan ng Diyos. Kaya pagkasali ang Israel sa headline, panoorin mo, basahin mo. Even in times of uncertainty, let grace steady your heart. Be aware, not anxious, because while the world may shake, those who stand in Christ remain secure. Can you say amen? Amen. His perfect love drives out fear. His grace assures our protection and peace. Say amen. Amen. Number 1, be watchful of the news happening around the world, but do not be afraid. Number 2, remember, the world may go hungry, but God's children will eat in abundance. I want to say this again. Do you believe this? The world may go hungry, but God's children will eat in abundance. Magugutom ang buong mundo, pero ang mga anak ng Diyos ay kakain ng masagana. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ginawa yan ng Panginoon sa panahon ng lumang kasunduan. Mas may paniwala tayo na gagawin niya ng Panginoon at ginagawa niya yan sa bagong kasunduan, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. In season of lack, grace becomes our supply. The world may struggle, but those who belong to God live from His abundance. Because our provision flows not from the economy of man, but from the unending riches of His grace in Christ. Ang atin pong kasaganaan ay hindi galing sa ekonomiya ng mundo. Ang ating pong pagpapala ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa atin. Shout amen. Psalms 37:25. The psalmist said, I was young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sa wikang Pilipino, ang sabi po ng salmista, ako'y naging bata at ako'y matanda na. Wala akong nakitang matuwid na pinabayaan o anak ng Diyos na namalimos ng tinapay. Hindi ka mamamalimos ng tinapay. Sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Number 3, I'll close with this. Never forget, whatever happens in the world, God's protection is upon us. Ano man ang mangyari. Ano man dalubyo ang mangyari. Ano mang sakuna ang mangyari. Palagi tayong iingatan ng Panginoon. No end-time storm or shaking can remove us from the covering of God's grace. Rest in the truth that whatever happened and wherever you are, His hand is over you, protecting and sustaining you. Hindi natin mapipigilan ang paggalaw ng mundo. Pero habang gumagalaw ang mundo, protektado tayo ng Panginoon. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Let's see them again. Tignan natin ang tatlong life application habang binabaybay natin ang mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik at mga palatandaang magaganap sa huling mga panahon. Ito po yung application sa buhay natin. Malakas, sabay-sabay, umupo ng maayos. Basahin ng malakas, sabay-sabay.
Application number 1. Number 2. Number 3. Do you believe that? Of course we do. The big idea is, in Christ, I am always ready for His return. One more time. In Christ, I am always ready for His return. Itaas sa kamay ng palaging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Palakpakan, may kasamang hiyawan. Come on! Palakpakan, palakpakan! Praise God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and be ready for His great return. Ayaw naman naming tapusin ang broadcast na ito na hindi kayo mabigyan ng pagkakataong tanggapin ang Panginoong Hesus, tanggapin ang masaganang biyaya, maligtas at maging handa sa Kanyang muling pagbabalik. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata, sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Samahan natin ang ating mga bisita. Kung gagawin mo to sa unang pagkakataon, ariin mo ang bawat katagang bibigkasin. At kung nagawa mo na ito minsan sa buhay mo, hinihiling kong gawin mo ito alang-alang sa mga bisitang narito. At lalo na sa mga nanonood sa broadcast, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko po sa iyong harapan ang sinuman sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang nanalangin ng panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Doon din sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and we will do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at yan naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan
Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? You are always ready for His return. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!